Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May 2 nasawi sa Talisay, Cebu nitong Hulyo dahil sa rabies infection. Sarah, ano nangyari sa 2 biktima? Rafi, parehong hindi raw nagsabi sa kanilang pamilya ang 2 biktima na nakagat o nakalmot sila ng hayop. Isa sa mga pasyente ay ang 10 anyos na batang babae mula sa Barangay Lawaan 3. Ayon sa City Veterinary Office, hindi alam ng mga magulang ng bata kung nakalmot o nakagat ba ang kanilang anak. May bagong alagang pusa raw kasi sila. Hanggang sa lumabas na lang ang mga sintomas at nasawi siya nitong unang linggo ng Hulyo. Halos ganyan din ang nangyari sa isa pang nasawi na edad 33. Hindi rin daw nagsabi ang biktima na 3 buwan na pala mula ng makagat. Hindi rin daw siya nagpabakuna. Ayon sa World Health Organization, dapat hugasan agad ang sugat mula sa kagat o kalmot ng hayop gamit ang sabon at tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Linisin din ito gamit ang alcohol o ethanol na may 70% solusyon. Dalhin agad ang nakagat o nakalmot sa pag-abutan. Patay ang isang lalaki nang saksakin siya sa Iloilo City. Sa kuha ng CCTV noong Sabado sa Barangay San Felix, biglang sinabuyan ng sabaw ng isang lalaki ang isa pang lalaki habang kumakain. Tumayo ang unang lalaki, naglabas ng patalim at sinaksak ang biktima. Agad na sumakay ng motorsiklo ang sospek at tumakas. Natukoy na ng pulisya ang sospek na residente ng Barangay Lapuz Norte. Sangkot din daw siya sa isa pang pananaksak sa lungsod. Ayon sa punong barangay, miyembro ng isang frat ang sospek. Sinubukan naming puntahan ang kanyang bahay pero ayon sa tao roon, hindi na raw siya umuwi roon mula noong Sabado. Sumuko naman sa pulisya ang babaeng kasama niya sa kainan. Nagbigay siya ng pahayag sa mga pulis pero tumangging humarap sa media. Patuloy pang hinahanap ang sospek at isa pa nilang kasama. Beep 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 sa mga motorista, taas presyo ulit ang aasahan nyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 1 peso and 50 centavos ang makikitang dagdag sa kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, may 1 peso na posibleng dagdag sa kada litro, habang ang kerosene 80 centavos kada litro. Kabilang sa nakakaapekto riyan ang sanksyon ng Amerika sa supply ng langis sa Russia at Iran. Naniniwala po si Senadora Risa Ontiveros na dapat hintayin ng Senado bago magdesisyon ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara at magiging desisyon dyan ng Supreme Court kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, nagpapaikot daw sila sa mga kapwa-senador ng draft resolution na layong linawin ang susunod na hakbang ng Senado kaugnay nito. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagpapaikot ngayon ang draft resolution sa Senado na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, 4 na senador na silang nakapirma noong Lunes. Kabilang sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa draft na ipinadala ni Pangilinan, ipinapahayag ng resolusyon ang sense of the Senate na dapat ibase ng Korte Suprema ang anumang aksyon nila sa impeachment sa mga dati ng depinisyong legal. Anumang bagong interpretasyon ay dapat lamang i-apply sa mga susunod na impeachment case. Draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. Magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Nirerespeto raw ng Senadora ang Korte Suprema, pero obligasyon din aniya ng Senado na bigyan ng accountability ang publiko. Hindi pa raw nakikita ni Senate President Chis Escudero ang resolusyon, pero hihintayin na lang daw niya ito para desisyonan ng buong Senado. May maghain man o wala, napagkasunduan naman na raw ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. Nauna nang sinabi ni Escudero na maaaring magka-constitutional crisis kung
kung hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Pero tingin ni Hontiveros, nakakonvene pa rin ang Senate Impeachment Court ngayon. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock. Binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin. Mas mainam aniya kung hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara, pati ang magiging desisyon ng Korte Suprema rito. Common sense lang o wise lang na sana intayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon. Napagkasunduan namin August 6. So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinyon at kung talagang pipilitin, boto, and hopefully by that time may marereferan na kami na motion for reconsideration ng House. Wala pa raw usapan sa Senado kung maghahain sila ng bukod na MR. Sabi ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, ihahain nila ang MR sa August 9 deadline o mas maaga pa. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha na nga, nasunugan pa. Yan ang sinapit ng ilang residente sa Barangay Marulas sa Valenzuela matapos magkasunog doon kagabi. 2 minor de edad ang sugatan. Balitang hatid ni Bea Pinla. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Marulas, Valenzuela City pasado alas 11 kagabi. Pagkapal ng usok, di lumabas na kami sa may pinto. Pumasok pa ako sa bahay namin, kinuha ko yung mga timba. Pinilit pa rin namin siyang buhusan ng buhusan. Wala na. Yung pag namin, may salba lang yung mga bata, okay na yun. 8 bahay ang natupok sa sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Nasa 8 pamilya o 40 tao ang apektado. Kababangon pa lang daw ng mga residente roon mula sa perwisyo ng baha nitong nakaraang linggo. Ngayon, sunog naman ang naminsala sa kanila. Tatanggapin na lang po yan. Makakabawi naman po. Hindi ko nga po lubos maisip na sa amin din po mangyayari yung gano'n. Nagtulong-tulong na ang mga residente na kumuha ng tubig sa creek para makatulong sa pag-apula sa apoy. Ayon sa BFP, sugatan ang isang binatilyong 13 taong gulang at ang kanyang babaeng kapatid na edad 10. Sa bahay umano nila nagsimula ang sunog. Based po sa ating report ng mga kapitbahay, napag-iwanan po itong mga bata sa bahay ng walang bantay. Most likely po is napaglaruan nila po yung mga kandila, kaya po nagkasunog. Tumalong sila sa bintana, pinatakbo ko, tas yung pamilya ko. Sabi ko, likas na. Kaya yung bata yung pinakapanganay, puro sugat yung likod dahil sinepti niya rin yung 2 kapatid niya. Nagpapagaling na ang 2 bata sa ospital. Pasado alas 12 ng hating gabi nang tuluyang maapula ang apoy. Humigit kumulang 1 milyong piso ang halaga ng pinsala ayon sa BFP. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makatatanggap ng dagdag pensyon ang Social Security System pensioners simula sa susunod na buwan. Ayon sa SSS, para sa pensioners as of August 31, 2025, 10% ang itataas para sa retirement and disability pensioners sa ilalim ng Pension Reform Program 2025. 5% naman ang dagdag para sa death o survivor pensioners. May ikalawa at ikatlong bugso pa ng dagdag pensyon na ipatutupad sa September 2026 at 2027. Ayon sa SSS, halos 4 na milyong pensioner ang makikinabang sa programa. Paglilinaw ng ahensya, hindi ito magdudulot ng pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro. The National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ayaw raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tulong ng kanyang dating presidential spokesperson na si Harry Roque kaugnay sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. Sabi ng abogado ni Duterte sa ICC na si Attorney Nicholas Kaufman, baka makompromiso pa ang kaso ng dating Pangulo dahil kay Roque na isaan niyang pugante dito sa Pilipinas. Pinuna ni Kaufman ang paghingi ng tulong ni Roque sa isang Dutch lawyer para kasuhan ng Dutch government kaugnay raw sa pagtulong nito sa pagpapakulong sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Baga napigilan na daw ito ni Kaufman, tila tiniyak daw ni Roque na naisa publiko ang kanyang mga hakbang. Sana raw hindi na kompromiso ang kooperasyon sa Dutch government dahil mahalaga ito sa hinihiling na interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte.
Sa isang Facebook post, sinabi ni Roque na hindi totoong nakialam siya sa kaso o nagbigay ng pahayag na posibleng makaapekto sa strategy ng Duterte Defense Team sa ICC. Panawagan niya kay Kaufman, tigilan ang paninisi at tutukan na lang ang mga hakbang para mapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Sa ibang balita, naaktuhang itinatapon ang nasa 200 kilo ng basura mula po sa ibang lungsod sa bahagi ng Mer Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Batay sa investigasyon, galing sa isang pribadong bodega sa Valenzuela, ang mga basang karton na itatapon sa lugar. Arestado ang driver at pahinante ng sasakyan. Paliwanag nila, hindi nakokolekta sa lungsod ang mga basura. May pumayag din daw na magtapon sila doon ng basura. Pero nang magkahulihan na ay itinanggi na raw ito. Nitong linggo lamang din ay isang sasakyan na may basurang galing din umano sa Valenzuela ang nahuli ng mga pulis sa Maynila. May isang trailer truck din na galing Port of Manila ang nahuling nagtatapon naman ng basura sa lugar kahapon. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang mga inaresto. Itinanggi naman ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian na hindi nakokolekta ang basura sa kanilang lungsod. Regular at mahigpit din daw ang kanilang waste collection. Itinanggi ng abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion ang lahat ng paratang ng whistleblower na si Dondon Patidongan na nag-uugnay sa kanyang kliyente sa pagkawala ng mga sabongero. Ang mainit na balita hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Sa aking panayam, itinanggi ng abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion ang mga aligasyon ni Dondon Patidongan na batayan ng mga reklamong inihain laban sa kliyente ng National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay sa kaso ng mga missing sabongero. Ang aking kliyente raw, si Mr. Encarnacion, ay nagmamay-ari ng palaisdaan at doon daw pinapatay allegedly at tinatapon ng mga missing sabongero. Wala naman legal basis sapagkat wala siyang ebidensya o wala siyang mga patunay na ang aking kliyente ay nagmamay-ari nga ng palaisdaan sa Taal or sa Talisay at sabihin na natin yung sa Laurel. Nagpakita siya ng mga dokumento na ayon sa kanya ay nagpapatunay na walang property sa lugar ang kanyang kliyente. Apektado umano ng aligasyon hindi lang ang kanyang kliyente kundi ang pamilya nito. Walaan niyang kinalaman sa Encarnacion sa pagkawala ng mga sabongero. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na pangalang Encarnacion. Wala po siyang interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Dondon Patidongan, wala pong interaction si Mr. Joey Encarnacion, si Master Sergeant. Yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay na siya po ay nasa schooling. Nadawit lang po dahil siguro ang pagkaka-explika sa akin ng aking kliyente siguro dahil nagkasama sila one time sa kanilang isang unit, by association, kung sino yung nasa unit na yon, dinawit na ng lahat. Patuloy pang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang payag ng iba pang pulis na sinampahan ng reklamo. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ni-reveal ng singer-actor na si Justin Timberlake na mayroon siyang Lyme disease. Sa Instagram post, sinabi ni Justin na nagdesisyon siyang isiwalat ang sakit para hindi raw yon ma-misinterpret. Nalaman niya ang diagnosis sa gitna ng katatapos lang niyang world tour. Doon daw niya na-realize kung bakit siya mabilis mapagod at may massive amount of nerve pain. Sa huli, itinuloy niya ang world tour dahil mas nangibabaw daw ang saya niya sa pag-perform kaysa ang stress na kanyang nararamdaman. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika, isang bacterial infection ang Lyme disease. Pwede yang makuha ng tao sa pamamagitan ng pagkagat sa kanya ng isang black-legged tick o garapata. Karaniwang sintomas niya ng lagnat, sakit ng ulo, fatigue o labis na pagkapagod at hindi pangkaraniwang skin rash.
special back-to-back celebrations ang natanggap sa mismong 28th birthday ni Kapuso primetime princess Barbie Forteza. Back-to-back as in back-to-back block screenings ng pinagbibidahan niyang Kapuso horror film na P77. Isa sa mga nagregalo niyan kay Barbie, si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, kasama si Sparkle First Vice President Joy Marcelo at iba pang Sparkle artists. Supportive bestie as always naman ang kumare at Beauty Empire co-star niyang si Kailin Alcantara na nagpa-block screening din. Grateful naman si Barbie kina Miss Annette at Kailin at sa natatanggap na positive reviews ng pelikula. Lahat ng hiniling ko natupad. So siguro kalabisan na kung hihiling pa ako ngayong taon. Punong-puno lang po talaga ako ng pasasalamat. This is a very special day for her and this is a very special film for her also. So malaki talagang suporta ang dapat kong ipakita at ibigay kay Barbie. And deserve niya naman yun. I wish her happiness, ma-fulfill lahat ng dreams niya, gumaling pa siya sa craft niya. Sana mag-continue yung blessings sa kanya.